Come on, church, lift up your hands. Pitahan natin yung presensya ng ating Panginoon sa oras ito. Patayaan natin na siya'y manahan sa ating kalagitnaan. Hallelujah. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Cause Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you at the center of it all. At the center of it all. Jesus be the center of my life. Jesus be the center of my life. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Cause Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you. Nothing else matters. Nothing in this world will do. Cause Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you. From my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to
to the heavens. Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about from my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you, Jesus. Oh, you are Jesus. Oh, we worship you, Lord. Hallelujah, Lord God. Hallelujah. Lord, be the center of our life. Be the center of your church. Be enthroned in the midst of us. Panginoon, salamat, O God, sapagkat tunay nga, Lord God, na ikaw ay nananahan sa pagpupuri ng iyong bayan. Kapag kami, Panginoon, ay lumalapit sa iyo at aming tinataas ang aming pagsamba, tunay nga, Panginoon, na ikaw ay nasa aming kalagitnaan. Lord, we sing, we dance, Panginoon, we worship. It's all because of you. Lord God, salamat na maraming Lord God, sapagkat tunay nga, Panginoon, na walang halaga ang sasabihin ng ibang tao. Mabigyan ka lamang namin, O God, ng kapurihan. May taas lamang namin, O God, ang dakilang pangalan. At tunay nga, Panginoon, na ikaw lamang ang aming Diyos na sinasamba, tinataas at pinaparangalan. Lord, salamat sa iyong presensya. Salamat, O God, sa iyong pagsama sa oras na ito. Lord, salamat na marami. We love you, Lord God. We love you. Hayaan mo, Panginoon, ibalik namin sa iyo lahat ng papuri, lahat ng parangal. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi na, Amen, O God. Amen, Lord. Amen. Kamagpalakpakan natin ang ating Panginoon at ibalik sa kanya lahat ng papuri. Hallelujah. 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 Gandang umaga po sa ating lahat. Kamusta po tayo? At tunay nga na isang linggo na lang po nakalipas. At napakabuti po ng Panginoon dahil sa bawat araw, siya po ay may ginagawa sa buhay po natin. Ang Diyos ay mabuti. Amen po. At alam niyo po ba, kadalasan po sa bawat araw po na lumilipas, may mga katanungan po tayo sa ating mga sarili. Yung katanungan na, bakit nga ba nangyayari yung mga bagay na ito? And to think, laging naitatanong din natin kung ikaw ay talagang aware sa bagay nito, ano yung layunin, ano yung purpose? Bakit nga ba nangyayari ang bagay na ito? At kung lalaliman pa natin, talaga bang inalaw ng Panginoon na mangyari ang bagay na ito? So ito yung mga katanungan, simpleng katanungan na kung tutusin, alam naman po talaga natin kasagutan, but then sometimes we refuse to accept the answer. Now, ibig sabihin, tayo mismo tinatanggihan natin yung kasagutan doon sa mga katanungan na alam naman natin kung ano talagang kasagutan doon. Gusto pa natin mas maunawaan o mas maraming maunawaan o maintindihan sa mga bagay-bagay nito. Dapat po tayo ito, sa chapter po ng 1, chapter 9, verse 1 to 3. Ito po yung pinaka-main verse na pag-usapan po natin. Okay? Ulitin ko po sa aklat po ng 1, chapter 9, verse 1 to 3. Sabi po sa verse 1, sa paglalakad ni Jesus, nakita niya ang isang lalaking ipinanganak na bulag. Verse 2, tinanong siya ng kanyang mga alagad, Guro, sino po ang nagkasala at ipinanganak na bulag ang lalaking ito? Siya ba o ang kanyang
mga magulang. Verse 3, ano sagot tayo? Sumagot si Jesus, ipinanganak siyang bulag, hindi dahil sa nagkasala siya o ang kanyang mga magulang, kundi upang mahayag ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan niya. Diba? Daming gandang kasagutan ng ating Panginoon. Actually, minsan may mga nakikita tayong tao. Diba? Sabi natin, pinanganak na siyang ganyan. And sometimes, nagko-conclude tayo. Tama? Sinasabi natin na yung magulang kasi niya dating adik. Kaya totoo lang, ang nangyari ngayon, ganito. Sa scientifically study, actually, di ba, nagpapatunay po, may kinalaman po sa bisyo. No, ang bisyo ng mga magulang. But then, itong tao na ito na isinilang na isang bulag, same thing, ganun din nakita ng mga disipulo. It's normal. Parang ito yung pinaka-natural na reaction ng isang tao na pag siya ay nakakita ng taong may kapansanan. Pero napaganda ng kasagutan ng ating Panginoon sa verse 3. Sabi niya, sumagot si Jesus, ipinanganak siyang bulag, hindi dahil sa nagkasala siya o ang kanyang mga magulang, kundi upang mahayag ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan niya. So yan yung pag-uusapan natin. Okay, so alam ko marami rin pong naglalaro sa isipan natin, maraming katanungan. So ibig ba sabihin, Pastor, etong tao na ito na pinanganak na ganyan, walang kasalanan ng kanyang magulang, wala siyang kasalanan. So maraming conclusion. But then, idadaro ko po kayo sa aklat po ng 1 na ito, sa verse 3, yung katugunan po ng ating Panginoon. Sumagot si Jesus, ipinanganak siyang bulag, hindi dahil nagkasala siya o ang kanyang mga magulang, kundi upang mahayag ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan niya. Now, let's discuss about this. Ang pag-usapan po natin, pinamagatan ko pong born for a purpose. Meaning to say, ikaw ay isinilang ng may layunin. Isinilang ka sa isang layunin o nilikha ka ng Diyos dahil meron siyang layunin. Ginawa ka ng Diyos para sa isang layunin. Kaya nga, born for a purpose. Okay. So now, tell your neighbor, yung mga katabi nyo kung sino may kasama ninyo ngayon. Tell them, ikaw pala ay isinilang ng may layunin. Okay, so yung pag-uusapan natin. At alam niyo po ba, may 4 po na katotohanan sa bagay na ito. Okay? Pero bago po yan, ang tanong ko, kung tatanungin ko kayo ngayon, ano ang layunin ng buhay mo? Ano kaya ang isasagot mo? Bakit ka ba nabubuhay? Ano yung purpose? Bakit ka ba nandyan? Ano yung layunin mo? Then pangalawa, bakit ikaw at ako ay nasa mundong ito? Okay? So same question, you ask with your neighbor. Meaning to say, parehong katanungan, kung sino man yung katabi mo ngayon, kung sino man yung kasama mo na nanonood o nakikinig, tanungin mo siya ng parehong katanungan na ito. Okay, so basahin lang po natin, mababasa po natin sa screen, yung katanungan na yan. Okay, so now you ask your neighbor. Okay, ask them, ano ang layunin ng buhay mo? Bakit ikaw at ako ay nasa mundong ito? Don't worry, mababasa niyo po yan kasi nakaplug po yan sa screen. Tingnan niyo lang po, no? Makikita po niya. Okay? So, ang ganda, di ba? Yung iba, kung ano-ano yung sasagot. Yung iba naman, nag-iisip ng isasagot. At yung iba, may kasagutan na talaga. Okay? So, mayroon pong 4 na katotohanan na makikita po natin sa 3 verse na pinag-usapan natin. 4 truths that we can see in these verses. Ibig sabihin, sa John chapter 9, verse 1 to 3, may 4 na katotohanan po na makikita natin dito. At ito po yung pag-uusapan po natin. At sabi nga po, it's all about purpose. Okay? Born for a purpose. Yan po yung topic natin at yan po yung pag-uusapan natin ngayon. Number 1, we can see that we are all born for a purpose. Okay? Number 1 po, makikita po natin na tayong lahat ay isinilang
ng may layunin o isinilang para sa isang layunin. We can see that we are all born for a purpose. Makikita natin sa verse nito o sa talata natin pag-aaralan na tayo ay isinilang o nilikha ng Diyos para sa kanyang layunin. Okay? So si Jesus at ang kanyang disipulo ay parehong nakatingin sa iisang lalaki. Siyempre, yung taong bulag, yung pinag-uusapan dito, di ba? Sino yung pinag-uusapan dito? Di ba yung bulag? Yung isinilang na bulag. So, si Jesus at ang kanyang disipulo ay parehong nakatingin sa iisang lalaki. Yung lalaki na isinilang na may kapansanan. Pero, nakikita nila ito sa magkaibang kaparaanan. Meaning to say, nakikita ng mga disipulo ang lalaking ito sa ganitong aspeto. At ang Panginoong Hesus naman, nakikita ang lalaki ito sa ibang aspeto rin. Ganun naman po tayo eh. Pag may tinignan kayo isang bagay, lahat kayo titingin sa isang bagay, iba-iba kayo nang sasabihin. Yun iba magkakapareho, pero hindi lahat iisa ang sasabihin. Kasi depende sa pananaw. Depende kung paano mo nakikita ang isang bagay at kung paano mo tinitignan ang isang bagay. Same thing doon sa situation na mayroon ng ating Panginoong Hesus at ang kanyang mga disipulo. Iisang lalaki ang tinitingnan nila, ito lalaki na isinilang na may kapansanan. At ito lalaking, bulag. Kaya sabi natin, nakikita nila ito sa ibang aspeto o magkaibang aspeto. Okay? Ang nakikita ng mga disipulo ay may problema ang lalaki mula pagkasilang. Samantalang iba ang nakikita ni Kristo. Okay? Yun natin, no? Ulitin ko, ha? Ang nakikita ng mga disipulo ay may problema ang lalaki mula pagkasilang. Totoo naman, di ba? Ang nakita nila, isinilang itong bulag. Okay? Tama? Kaya nga talaga, sino? Sino ang may kasalanan? Di ba? Siya ba o yung magulang? Okay, so nakikita ng mga disipulo ay may problema ang lalaki mula pagkasilang. Samantalang iba ang nakikita ni Kristo. Ang nakikita ni Kristo, iba. Okay. Now, tingnan natin ito, ha. May papakita ko sa inyo picture. Sa screen ko makikita po nyo, si Nick Vujicic. Nick Vujicic. Okay. Hindi ko alam kung paano talaga proper pronunciation ng kanyang surname. But anyway, etong tao na to, isinilang na walang arms and walang leg. Meaning say, walang kamay, walang paa. Siya si Nick Vujicic. Okay. Kung titingnan mo siya, same situation, doon sa tao isinilang na bulag. Same din dito kay Nick, isinilang siyang ganyan. Maaari magkakaroon tayo ng kaisipan na, ano nangyari? Bakit siya isinilang na ganito? Diba? Marami pang uri ng tao na isinilang na sabihin natin, sorry, sa term ko, may kapansanan. Maaring may kulang-kulang. Okay? May kulang sa kanyang physical na anyo. Walang pinagkaiba ng sinig doon sa taong pinag-uusapan sa aklat ng John chapter 9. Same question pwede natin tanungin. Sino ang may kasalanan? Ang kanyang mga magulang ba? O siya? Alam niyo po ba? Yung katanungan na yon, pwede natin itanong. Pero napaganda. Sabi nga natin, ang nakikita ng mga disipulo ay may problema ang lalaki mula pagkasilang. Same thing now. Ang nakikita natin kay Nick, parang may problema. Okay? Mula pagkasilang. Samantalang iba ang nakikita ng ating Panginoong Hesus. Ang nakikita niya ay isinilang ang isang lalaki o ang lalaki na isang bulag. Subalit, ito ay may dahilan. Same thing kay Nick. Di ba? Ang nakikita natin may problema.
Pero kagandahan ngayon, alam na natin kung ano yung kalagayan ni Nick. Okay? Pero nakikita ng Panginoon, iba. Ang sabi po dito, simple-simple. Okay? Ang nakikita niya ay isinilang ang lalaki na isang bulag, subalit ito ay may dahilan. At ano ang dahilan? Upang mahayag ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan niya. Yun po yung dahilan ng ating Panginoong Jesus. Kaya nga pinabulaanan niya na kagad. Ang sabi niya, no, wala. Simple lamang. Kung babalikan natin yung verse 3, ang linaw. Di ba? Ang sabi ng Panginoong Jesus sa verse 3, sumagot si Jesus. Ipinanganak siya ang bulag, hindi dahil sa nagkasala siya o ang kanyang mga magulang, kundi upang mahayag ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan niya. Now, look at yourself. Tingnan ninyo ang inyong mga sarili. If you think na may kulang, then don't worry. Okay? Isinilang kang ganyan para mahayag ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan mo. Okay, ngayon, tingnan mo sarili, tingnan mo katabi mo. Ngayon naunawaan ko na. Kaya ka pala isinilang na ganyan. Di ba? Para mahayag ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan mo. Then be proud, be happy, di ba? Maging masaya tayo. Kasi dahil sa anyo kong ito, sa pamamagitan na ito, sa katayuan kong ito, maihahayag ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ng kalagayan kong ito. Kaya nga si Nick, ang ganda, di ba? Ano nangyari kay Nick? Anyway, later on, babalikan natin siya. Okay? Kaya lang, the best example na makikita natin na ginamit sa Bible, daw yung tao na isinilang na bulag, I think marami pang katulad ni Nick na pwede natin makita. But then, at the end of this message, makikita natin bakit sila isinilang na gano'n. And hindi lamang sila, even as tayo. Bakit tayo isinilang na ganito? Simple, because para mahayag ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan natin. Okay, now, what do we see in our own lives? Ito yung tanong, ano nakikita mo sa iyong sarili o sa iyong buhay? Do we see our problem? Or do we see our purpose? Nakikita ba natin ang problema natin? O ang nakikita natin ngayon ay yung layunin natin? Yun yung mga simple katanungan. Ano ba yung nakikita mo sa iyong sarili o sa iyong buhay? Ang nakikita mo ba ay problema? O ang nakikita mo ay ang layunin mo sa buhay? Okay? You might say today, pwede mo sabihin ngayon, but I have really big problems. Mayroon akong napakalaking problema. God wants you to know today, your problems may be big, but your purpose is bigger. Okay? Ganda, di ba? Hashtag, your problems may be big, but your purpose is bigger. Ang problema mo, maaaring malaki. Pero, yung layunin mo ay mas malaki kaysa doon sa problema mo. Remember, you were born for a purpose. Isinilang ka para sa isang layunin. Nilikha ka ng Diyos dahil siya ay may layunin. Now, tell your neighbor. Sabihin mo sa katabi mo, isinilang ka para sa isang layunin. Come on, guys. Okay, mahiya. Diba, tap your neighbor. Kung sino may katabi ninyo ngayon. No? Look at them. Oy, remember, you were born for a purpose. You were created by God, and you were created for God. Remember, no? Alahanin po natin, ikaw ay nilikha ng Diyos, at ikaw ay nilikha
para sa Diyos. Meaning to say, the moment na ikaw ay ginawa ng Diyos, ginawa ka niya para sa Kanya. At habang ikaw ay lumalaki, habang ikaw ay nabubuhay ka para sa Diyos. Okay? So God says to us, ito sabi ng Diyos sa atin, let your purpose define who you are, not your problems. Hayaan daw natin, layunin natin ang magsabi, ang magpakita kung sino ka at hindi yung problema mo. Okay? So let your purpose define who you are and not your problem. Jeremiah 29 verse 11, sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo. Mga planong hindi ninyo ikakasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito yung mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasan, punong-puno ng pag-asa. Diba? Sabi ni Jeremiah sa chapter 29 verse 11, for I know the plans I have for you, says the Lord. Plans to give you hope and a future. Ano pa? Plans to prosper you and not to harm you. Yun yung plano ng Diyos sa atin eh. Maganda yung plano ng Diyos sa atin. Okay? So, tingnan natin. Number 2, we are all born blind to our purpose. Ang isang bagay pa na makikita natin dito. Sabi natin, we are all born blind to our purpose. Meaning, lahat tayo ay isinilang na bulag sa layunin natin. Ibig sabihin, hindi talaga natin nakikita kung ano ang layunin natin sa buhay. Ito yun. Totoo naman eh. Diba? Marami sa atin, simpleng bagay lang, simpleng problema lang, nanghihina. No? May pinagdaraanan lang, bumibitiw na. Kasi hindi naman ito nakikita eh. He is blind. Sa purpose, bakit niya pinagdaraanan yung bagay na yun? Guys, so we are not born blind physically, but we are born blind spiritually. Okay? Maaaring tayo ay hindi bulag physically, but I will tell you, we are born blind spiritually. Tayo ay isinilang na bulag spiritually. Kaya di natin nakikita yung totoong purpose ng buhay natin. You can see your purpose in life with physical eyes. You can only see your purpose in life through spiritual eyes. Ano ibig sabihin? Hindi mo makikita yung layunin mo sa buhay sa pamamagitan ng iyong physical na paningin. O dahil may mata ka, makikita mo, no. You can only see o makikita mo lamang yung layunin mo sa buhay sa pamamagitan ng spiritual na paningin. Yung pinatotohanan dito. Kaya kahit na ano gawin natin, hindi natin makita yung totoong layunin natin. Because we are using our physical eyes. But, ang sasabi sa atin ng Panginoon, makikita lamang natin yung ating layunin sa pamamagitan ng ating spiritual na paningin. See, the disciples sees the man physically blind. They couldn't see his purpose. What they saw is the problem. Ang nakikita ng mga disipulo, okay? Ang nakikita ng mga disipulo, yung taong ito ay bulag. Pero katotohanan, hindi nila nakikita yung layunin. Kasi ang nakikita lang nila ay yung problema. Sa ating ganun, pag dumaranas tayo ng maraming problema, ang nakikita natin ay yung problema ang kinakaharap natin. Hindi natin nakikita yung behind the problem. Ano nga ba talaga yung layunin? To think
Dapat ang makita natin ay yung purpose, bakit nangyayari ang bagay nito. Look at David. Di ba? The time na nakalaban niya si Goliath. Pwede niyang makita si Goliath as a problem. Naku, laki-laki na ito. Paano ko tatalunin ito? Pero hindi niya tinignan si Goliath. Ang tinignan niya kung sino yung nasa likod ni Goliath. Ano yung purpose behind doon sa problema na kinakaharap mo? Kung titignan ulit natin si Nick Vujicic, kung hindi mo siya kilala, ang sasabihin mo lang, mahirapang mag-asawa to. Diba? Mahirapang magkaanak to. But look at the next slide. Look at the next picture. Meron siyang pamilya. Meron siyang mga anak. Happy family. Sino mag-aakala na si Nick ay magkakaroon ng asawa? Yung mga tao hindi nakakilala sa kanya, pwede mo sabihin na, paano pa mapag-asawa yan? Ganyan yan. Pero look at him now. Nahayag ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay niya. See? Diba? Siya yung tao na walang kamay, walang paa. So, ang nakikita ng mga disipulo, same with Nick, ang nakikita natin kay Nick, maaaring siya ay physically handicapped. Sa John chapter 9, verse 1 to 3, yung nakita nilang lalaki, physically blind. Hindi nila nakita yung purpose, ang nakita nila yung problema. But Jesus sees the man born blind through spiritual eyes. Ang nakita ng Panginoong Hesus, sa pamamagitan ng kanyang spiritual na paningin, ang tao ito ay bulag. Pwede niyong sabihin kagad na he could instantly see that blind man's purpose. Pwede niyo na kagad sabihin kung ano yung tagayayunin. Pero hindi. Diba? Sa John chapter 3 verse 3, ba't inayaan niyo pa magtanungan itong mga tao na to? Okay? Sumagot si Jesus, chapter 9 verse 3. Pagkatandaan mo, sumagot si Jesus sa John chapter 3 verse 3. Sumagot si Jesus, pagkatandaan mo, malibang ipanganak na muli ang isang taong hindi niya makikita ang paghahari ng Diyos. Now we're talking about spiritual part of our life. Unless, na isang tao ay ipanganak na muli, hindi niya makikita ang paghahari ng Diyos. Nakatandaan mo, malibang ipanganak na muli ang isang tao, hindi niya makikita ang paghahari ng Diyos. See? We see that it has to take a miracle of God in order for us to see our purpose. Pangatlo na pag-uusapan natin, kailangan ng himala ng Diyos para makita natin yung layunin ng Diyos sa buhay natin. Okay? Number 3, we see that it has to take a miracle of God in order for us to see our purpose. Remember, kung wala ang himala ng Diyos, ang natural na reaction natin ay katulad ng ginawa ng mga disipulo. The disciples played the blame game. Alam yung blame game? Parang yan lang yan Naranasan nyo na ba na lahat na lang sinis nyo? Sa bawat pangyayari sa buhay ninyo, halimbawa, naupo ka sa upuan, tumumba. Ito kasi upuan na ito Diba? Sinisisi mo yon. Bakit? Kasi ang nakikita mo, hindi naman ikaw hindi naman sarili mo Ang nakikita mo, ibang tao. Diba? Same thing dito. Lahat na lang yata sinisi natin.
Itong upuan na to kaya ako nangangati kasi puro surot. Sinisisi natin. Ang tawag doon, blame game. Ganun yung nangyari sa mga disipulo. Okay, tingnan natin sa John chapter 9, verse 2. Tinanong siya ng kanyang mga alagad, Guro, sino po ang nagkasala at ipinanganak na bulag ang lalaking ito? Siya ba o ang kanyang mga magulang? Pero napakatalino ng Panginoon. No? Ang ginawa ng Panginoon, wala kayong dapat sisihin. Hininto niya kaagad yung blame game. Same thing sa atin. Kaysa sisihin mo yung bagay niya, tingnan mo muna to. Maging parehas tayo. No? Notice that the blame game got stopped fairly quickly by Jesus. Ano sagot niya? Sumagot si Jesus, ipinanganak siyang bulag, hindi dahil sa nagkasala siya o ang kanyang mga magulang, kundi upang mahayag ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan niya. Automatically, hininto niya yung mga tao, yung kanyang mga disipulo. Huwag niyo sisihin yung kanyang magulang. Huwag niyo sisihin. Wala silang kasalanan. No? Ang sinasabi ng Panginoong Jesus dito, kaya siya ipinanganak ng bulag upang mahayag ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan niya. So, while the disciples were only interested in fixing the blame, inaalam kasi nila sino ba may kasalanan? Yun ang interest ng mga tao. Minsan ganun tayo, di ba? Pag may nakita tayo may kapansanan, kawawa naman to. Ito kasi mga magulang na ito Di ba? Sinisisi natin yung magulang. O kaya pagka lumaki yung tao na may kapansanan na ganito o talagang physically handicapped, naghahanap tayo ng masisisi. Yun yung disipulo, yun yung tao, but God was only interested in fixing the person. Meaning to say, interesado lamang ang Diyos sa tao na to. Hindi na siya nandadamay. Kaya nga ang reason ng Panginoon, etong tao na to, sabi niya gano'n, isinilang to para mahayag ang kapangyarihan ng Diyos. So when you are tired of playing the blame game, God has a miracle for you. Kung pagod ka na, okay? Kung pagod ka na mag-isip kung sino may kasalanan, kung bakit nangyayari ang mga bagay nito, kung pagod ka na mag-isip, no? Bakit ba pinagdaraanan mo yung mga bagay nito? Remember, God has a miracle for you. Kung iniisip mo na mas malaki ang problema mo sa layunin mo, hindi iniisip ng Diyos yan. Kung iniisip mo na mas malaki ang problema mo sa layunin mo, hindi iniisip ng Diyos yan. Remember, sa bawat gulo, may himala ang Diyos. Sa bawat problema, sa bawat suliranin na problema, may solusyon ang Diyos. Okay, alalahanin po natin. Sa bawat gulo, may himala ang Diyos. Sa bawat suliranin, sa bawat problema, may solusyon ang Diyos. Sa bawat kasalanan, ang Diyos ay may tagapagligtas. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. So sinabi mo kailangan ng himala, ang Diyos ay magaling sa himala. Kung sinasabi mo kailangan mo ng isang himala, remember, ang Diyos ay magaling sa isang himala. Hindi ko makita ang buhay ko na may layunin, but God can show you. Kung hindi mo nakikita ang buhay mo na may layunin, remember, God can show you your purpose. Pero matanda na ako para magbago. Hindi ko makalimutan lahat ng pagkakamali ko. Sasabihin na sa iyo ng Panginoon, I can. God says, I can. Okay? Kung di makalimutan lahat ng mga pagkakamali mo, kayang-kaya kong kalimutan lahat ng pagkakamali mo. Hindi ko makita ang layunin ng pagkakalikha mo sa akin. God says, I can. See? Kung hindi mo kaya, may sasabi lang dito,
Kung itong mga bagay na ito, hindi mo kaya, ang sinasabi lang ng Diyos, simpleng-simple, kaya ko, anak. Kasi, ba't ka ba nabubuhay? Di ba? Ikaw ay isinilang para sa Diyos. And number 4, the purpose for which we were born is that the work of God may be displayed in our life. Ang layunin kung bakit ikaw ay isinilang upang, di ba, ang kapangyarihan ng Diyos ay mahayag sa buhay natin. Yan ang dahilan kung bakit ikaw ay isinilang. Para makagalaw ang Diyos sa buhay mo. Nais niya na tayo ang magtagumpay sa Kanyang biyaya. Kaya nga may 4 na katugunan sa ating layunin. Tingnan po natin itong 4 na katugunan na to. Ang tanong, number 1, sabi natin, ayaw kong makita ang galaw ng Diyos sa buhay ko. Decision yan Diba? Sometimes ganun tayo May gustong gawin ng Diyos sa buhay mo, pero totoo lang, ayaw mo talaga makita yun. Ayaw mo makita na ang Diyos ay gumagalaw sa buhay mo. Ang katotohanan, ikaw ay bulag at hindi mo talaga nakikita. Mas nanaisin mo na ikaw ay magkaproblema kaysa makita ang layunin ng Diyos. Number 2, hayaan mong ayusin ko muna ang mga problema ko. Then, pwede nang gumalaw ang Diyos sa buhay ko. Ito yung gusto natin Ayusin ko muna to. Saka mo napuntahan, saka mo na marami pang problema. Hayaan mong masolusyonan ko muna yung problema ko. Tandaan mo, pag inayos mo ang mga problema mo, na tiyak na hindi mo kaya, paano pa makakagalaw ang Diyos sa buhay mo? Ano ibig sabihin? Pag pinilit mong solusyonan yung problema mo na yan, hindi mo binibigyan ng pagkakataon ang Diyos na gumalaw sa buhay mo. Dahil kahit na ano gawin natin, hindi natin kaya natugunan lahat ng problema natin. Matutugunan natin to pansamantala. Pero totoo lang po, ang pagtugon ng Diyos sa problema natin, hindi pansamantala. It's for life. Okay? Hindi matuwid ang nangangailangan ng manggagamot, kundi ang may sakit. Ibig sabihin, remember, naparito ang Panginoon para sa mga may sakit. Di ba ang doktor ay para sa mga may sakit at hindi para sa mga magagaling o sa mga taong matuwid. Number 3, ang problema ko ay masyadong malaki para makagalaw ang Diyos sa buhay ko. Diba? Ganun tayo Diyan magaling ang Diyos. Remember, sa malalaking problema. Okay? Kahit gaano pa kalaki ang problema na kinakaharap mo, alalahanin po natin, diyan magaling ang Diyos sa malalaking problema. Mas mahirap, mas mabuti. Tama? Walang imposible sa Diyos. Yung katotohanan. Diba? Walang imposible sa Diyos. Mas mahirap, mas mabuti sa ating Panginoon. Yes, God, pwede hindi katugon natin, I want you to display your work through me. Pwede natin sabihin, Panginoon, sige, gusto ko na ikaw ay gumalaw sa buhay ko. Gusto kong mahayag ang kapangyarihan mo sa buhay ko. So sa 4 na katanungan na ito, o sa 4 na katugunan na ito, saan ka doon? Allow God to display His power sa buhay mo. Kaya nga tanong ngayon, kamusta ka? Baka mamaya, ikaw ay bulag pa rin. At ang nakikita mo lamang ay yung mga bagay na pinagdaraanan mo. Hindi mo nakikita kung ano talaga ang totoong layunin ng Diyos sa buhay mo. Sa panahon ko ngayon, itong pandemic,
Itong pinagdaraanan natin, itong panahon na ito, alam po natin na napakahirap ng kalagayan natin. But I do believe na ang Diyos mismo inalaw niya na mangyari ito para mahayag ang kapangyarihan niya sa buhay natin. Ano yung pinagdaraanan mo ngayon? Na ang kaming nakikita mo lamang ay yung problema at hindi mo nakikita yung purpose, yung layunin sa bagay na ito. Na kung babalikan natin si Nick, kung kilala niyo si Nick, isang buhay na pagtoo, isang napakagandang halimbawa, siya po ngayon ay kilala. Maaaring titignan natin siya physically, makikita natin problema. But now that we know, alam natin na ang Diyos, ang nais niya ay mahayag ang kapangyarihan niya sa buhay natin. It happens already today. Ito yung nangyari kay me. And I encourage you po. Remember, hindi yung problema mo ang mag-define sa'yo. It is the purpose of God that will define you. Kung nakikita mo yung sarili mo na may kakulangan, hindi ito dapat mo makita. Ang dapat na makita mo ay yung purpose ni God. Bakit niya hinayaan o bakit kanya isinilang sa ganitong aspeto. Ano yung bagay sa iyo na nagpapahirap sa iyo ngayon na napakahirap mong tanggapin at hindi mo kayang humarap sa mga tao kasi nakikita mo sarili mo na parang may kakulangan. At dahil sa kakulangan na ito, hindi mo kayang humarap sa mga tao. Ikaw ay nawawalan ng kumpiyansa. Remember, hindi yung kakulangan mo ang mag-define sa iyo, kundi yung kapangyarihan ng Diyos na mahayag sa buhay mo dahil sa kakulangan na nakikita mo sa iyong sarili. Ang mahalaga ngayon, alam natin kung ano yung layunin ng Diyos sa buhay natin. Ito po yung nais ng Panginoon sa amin. Kaya nga napakaganda ni Buwa, huwag nating hayaan na ang Diyos ay hindi magkaroon ng kalayaan na gumalaw sa buhay natin. Ialaw natin na ang Diyos ay gumalaw sa buhay natin at siya mismo ay makita o mahayag ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay natin. Anong problema mo na nagpapahirap sa iyo ngayon, na nakakalimutan mo na kaya ka dumaranas ng ganito dahil may purpose ang Panginoon. At ang nais ng Panginoon, habang pinagdaraanan mo yan, makita mo yung purpose niya sa buhay mo na ito para mahayag ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo. Tayo po lahat kumibig. Tayo po ay manalangin. Hallelujah. Panginoon, minsan pa, salamat sa oras na ito. Minsan pa, Panginoon, salamat dahil tunay nga na napakabuti mo sa buhay ng bawat isa. Thank you, Lord, sa message para i-clear mo sa aming isipan para makita namin yung purpose kung bakit mo kami nilikha sa ganitong aspeto o sa ganitong kalagayan. Nais namin, Panginoon, help us, Lord God, na mas maunawaan namin na sa pamamagitan ng aming espiritual na paningin, makita namin ang iyong layunin. Panginoon, tulungan mo kami. Lord, we need you. Help us, Lord God, na wag po namin i-define ang aming sarili base sa problema na aming nakikita o aming pinagdaraanan. Kundi, Panginoon, help us to define ourselves doon po sa purpose na mayroon ka sa buhay po namin. Salamat, Panginoon.
May mga tao dito, Panginoon. Maaaring, Lord, nagsasalpiti sila, nangihina sila, hindi nila alam kung paano harapin yung mga problema, Lord God, na mayroon sila. But because sa message na ito, help us to realize or to understand our situation. Na sa ganun, Panginoon, mas maunawaan po namin kung bakit mo kami isinilang sa ganitong kalagayan. Thank you, Panginoon. Malinaw po, maging malinaw po sa bawat isa. Maaari nga, Panginoon God, our problem is big, but your purpose is bigger. And thank you, Lord God. Thank you, Father God. Salamat, Panginoon. Pinupuri ka namin, sinasamba ka namin, tinataas ka namin. Ito ang aming dala sa tayong pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Muli, dalangin po na mensahe ng ating Panginoon ngayon ay hindi lamang siya manatiling mensahe na napakinggan o napanood niyo, kundi may apply po natin kung ano po yung natutunan natin sa araw na ito. At lagi po namin sinasabi at ipinapalik po namin sa Diyos ang Pagpapalala.